Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about trusting in God's wisdom. And our scripture is all about Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. NI version, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. ASND version, magtiwala ka ng buong puso kay Yahweh at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito, nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos higit sa sarili nating pag-unawa. So, ipinapayo ng verse na ito na sa bawat aspeto ng ating buhay, dapat tayong umasa at magtiwala sa karunungan ng Diyos. So, dahil sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng tamang landas para sa atin. So, sa tuwing ipagkakatiwala natin sa Diyos ang ating mga plano at desisyon, pangako niyang gagabayan niya tayo sa tamang direksyon. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, our first teaching is God knows the best destination. So, alam ng Diyos ang pinakamabuting patutunguhan ng ating buhay. Kailangan nating magtiwala na ang plano ng Diyos para sa atin ay mas maganda kaysa sa ating iniisip. So, second is God knows the best route. So, alam din ng Diyos ang tamang paraan upang makarating tayo sa ating layunin. So, minsan ang kanyang mga daan ay hindi agad malinaw, ngunit dapat tayo magtiwala sa kanyang patnubay. So, next is God knows the best vehicle. So, ang Diyos din ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuting paraan o mga kasangkapan na gagamitin natin sa pag-abot ng ating mga layunin. So, siya ang nagbibigay ng lakas at tamang kagamitan para magtagumpay. So, dadako na tayo sa ating application. And our first application is trust in the Lord with all your heart. So, sinasabi dito, ibigay natin ang buong tiwala natin sa ating mahal na Diyos. At huwag magduda sa kanyang mga plano at kapangyarihan sa ating buhay. Second is lean not on your own understanding. So, wag tayong umasa sa ating sariling kakayahan at karunungan dahil ito ay limitado lamang. Pero kapag nagtiwala tayo sa Diyos, sa ating Diyos, mas malawak pa sa karunungan ng Diyos. So, last is acknowledge God's wisdom. So, kilalanin natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa at sundin ang kanyang gabay. So, sa ganitong paraan kasi, siguradong magiging matuwid at maayos ang ating daraanan. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, based on our devotion, what is the best way to make this decision. So, para sa akin, ang pinakamainam kasi na paraan ng paggawa ng desisyon ay sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa ating mahal na Diyos. Kasi, dapat hindi tayo nagre-rely sa ating sariling own understanding. Kailangan nating hanapin ang kanyang gabay kasi alam naman natin na once na pinag-pray natin yung right way, tayo ay gagabayan sa bawat takbang na ating gagawin. So, sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay sa kanyang salita at pagsunod sa kanyang mga katuruan, makakagawa tayo ng mga desisyon na naaayon sa kanyang kalooban at magdadala ng tamang direksyon sa ating buhay.